As we approach the coming of the new year 2026 po, ang dami ng mga issues sa Pilipinas po. And because itong mga issues po sa corruption, sa political conflict between the Marcoses and Dutertes, ang mga followers ng Dutertes, at saka ang mga followers ni BBM, at saka nandoon pa dyan mga Pinlawan, no? And other opposition groups, no? So, medyo na grabe na ang sitwasyon sa Pilipinas. And to further, sabihin natin nagiging grabe ng sitwasyon sa Pilipinas po, we also have to think about ang mga domino effects ng itong mga gulo-gulo sa Pilipinas po. And hanggang ngayon, wala pa tayong solusyon. Nandyan na po ang economic stability na wala tayo po. Nandyan na po ang political stability na missing hanggang ngayon po. And nandito naman ang security aspect ng bayan natin po. No? Pasok ng mga NPA, pasok ng mga iba-ibang grupo na they want to take over din ang gobyerno natin. Dahil some of them nakapasok na po sa gobyerno. Some of them identified na po that they are congressmen, congresswoman po, but ang intention nila po is, whether we like it or not, totoo na ito po, na they want to replace ang democratic government natin. So ngayon, we will be discussing about itong mga problema. And mayroon ako, I prepared few video clips po. Medyo mahaba itong kunti ang programa natin po. But I want to share with you po paano ang sentimento, paano ang reaction ng mga Filipinos tungkol sa problema natin. Tungkol sa problema natin. So, ito po, si Nico Fabian once again would like to invite each and every one of you, particularly mga Filipinos dito po sa Malaysia, dito sa Sabah, ang mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo, and of course, ang mga kababayan, kapatid natin at kaibigan natin dyan po sa Pilipinas. Dito kayo po sa Nick Talk, the Real Talk with Nico on a Saturday morning. December 30 na tayo, ilang araw na lang, no? Pasko na, and ilang linggo na lang, then we are going to celebrate the coming of the new year, 2026. Okay? So, ang topic natin ngayon is tungkol itong impeachment. They're preparing impeachment against Inday Sara Duterte. At the same time, kahapon, Friday, mayroon namang itong civic social group. They filed sa ombudsman ang complaint nila tungkol kay Inday Sara Duterte plunder daw po, malversation of funds, so forth and so on. So, anong reaction ng mga Filipinos po? So, dito sa programa natin, we are going to sabihin natin see ang mga reaction ng mga Filipinos. Now, for the information sa mga followers ka po dito sa programa natin, civil society groups on Friday filed plunder, graft, bribery, and malversation complaints against Vice President Sara Duterte and 15 others over an alleged deliberate system to mishandle and conceal 612.5 million pesos in confidential funds. Anong klaseng issue ito po? No? Matagal na itong issue. Respondents in the complaint filed before the Office of the Ombudsman included Office of the Vice President or OVP and ang some officials ng Office of the Vice President as well as some officers dyan po sa Education Department po. No? When Inday Sara was the Education Secretary. So ito, I'm going to share with you now. Huwag na tayo mag-delay. I'm going to share with you now itong mga video clips that I have prepared for all of you. Sana lang po, masking paano, I will be able to give you, or to let you understand paano talaga ang sentimiento ng mga Filipinos po tungkol itong mga issue. Instead of focusing talaga ang problema natin,
na nawala, nagnakaw sa atin ng trilyones na pesos po dahil dyan po sa flood control projects na dumating na naman itong ibang another problem po or issue po tungkol sa impeachment ni Inday Sara Duterte, which is we are expecting already. We are expecting come February 2026. And ito naman ang plunder case, plunder, malversation, bribery case against Inday Sara Duterte, which they filed sa Ombudsman yesterday. Yesterday po, February or Friday po, December 12. And nandito na. First and foremost, itong first clip, video clip natin, I would like to share with you po ang reaction ng former commissioner, election commissioner po, si Attorney Rowena Guanzon. Attorney Rowena Guanzon. Let's watch and listen to this video clip and kayo nang bahala po ang mga reaction ninyo. When we talk about ang mga Filipinos dito sa Sabah, we are not happy with what is happening dyan po sa Pilipinas ngayon. Ano ba ito mga complaints? Anong mga issues they are raising? Is it meant to divert na naman ang attention ng mga Filipinos tungkol sa mga tao involved sa flood control projects at saka sa national budget natin 2024, 25, and itong big question marks din sa mga items sa national budget natin sa 2026. Diversional technique ba ito? To at least mag-focus naman ang mga tao dito sa impeachment or sa mga complaints against VP Sara and asking us to forget muna ang mga promesa ng gobyerno po that they are going to make sure na ang mga tao involved sa controversy, ang flood control projects po, mga tao involved, no? Especially si Saldico, si former Speaker Martin Romualdez, and who knows, ang pangalan ni President Ferdinand Bongbong Marcos was also mentioned in this controversy. And of course, wag natin kalimutan na mention din ang mga pangalan kagaya ni First Lady Liza Araneta Marcos, ang anak nila si Representative Sandro Marcos, ang mga some of the former cabinet secretaries ni BBM, government officials, congressmen, senators, mga contractors po. Ano ba ito? Diversionary technique ito po. Instead of focusing dyan talaga po sa trilyon na pera na wala sa atin po, what they are now trying to do is raise up other issues po. For me, I believe na ang gobyerno natin, I'm sorry to say this, maybe I'm wrong, I hope I'm wrong. The way how I look at the situation now dyan po sa Pilipinas, ang dami na tayong problema, no? Na ang reputasyon ng mga Pilipinos, ang reputasyon, ang image ng bayan natin po sa ibang nasyon, medyo tarnished na po dahil sa korupsyon. Ang ekonomiya natin po, it really went down. Wala nang mapasok dito po dyan po sa Pilipinas ang mga foreign investors. And what happened kung walang mga foreign investors, ibig sabihin, ganun na po. Mahirapan naman ang mga tao. Wala tayong trabaho, mahirap ang pera, mahal ang mga bilihan, and so forth and so on. But anyway, kayong bahala. What do you think? Nandito po, first video clip natin is interview kay Attorney Rowena Guanzon. Let's watch and listen to this video clip. Totoo? Control anomaly, attorney. Yan na nga ang problema sa administration na ito, na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya, I'm so
sila. Kaya tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives. Makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from a national election. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong with her back against the wall, she has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero, mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil, grabe na mga protesta natin, lahat na ng religion ay sumasama sa protesta. Kaya, dinidistract nila tayo. And they are diverting the people's attention to their enemy. Kaya, huwag po ninyong tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty under the administration of Bongbong Marcos. Opo, Alright, totoo naman po. The way how I look at it, kami mga Filipinos dito sa Sabah, the way we are looking at the situation po, it's another diversionary technique ng kalaban ni VP Sara or mga Dutertes po, no? Para mag-divert ang attention dyan sa mas malaking problema po. That's why they are raising itong mga issues sa impeachment, sa plunder cases, bribery cases, malversation of funds of VP Sara. But one thing sure po, ang mga Filipinos po, we will never forget and forgive. Maybe forgive, pwede pa. But to forget what they have done, itong mga tao involved dyan po sa flood control projects at saka mga iba-iba pang anomalya, kagaya kuha ng pera sa isang government institution, ang PhilHealth, ang Mahadika Funds, nasaan na po, ang SSS, ang dami pa, mga agencies po na wala ng pera, and nakuha na po ang gobyerno. And they use that money for other purposes po, which is unconstitutional. A very good example, sabi ng Supreme Court po, is ang 60 billion pesos nakuha ang Department of Finance under the leadership of former Secretary Recto, no? Ralph Recto po, and they use that money for unprogrammed projects po, and which is according to the Supreme Court, that is unconstitutional, and dapat ngayon po they have to return it back. Ang problema lang dyan po is that sabi naman mga congressmen na affiliated dyan po sa BBM administration, pwede na makuha natin yan po sa 2026 budget. But if you are going to do that po, sabi naman ang mga tao, ang taong bayan, na parang nagnakaw na sa amin, ngayon kami pa magbayad ulit ang pera na nagnakaw sa amin. So double hold up na yan po. No? Yan po. That's how kami dito mga Filipinos sa Sabah, that's how we look at the situation. Don't blame us because wala na kaming trust sa gobyerno ngayon, ang sistema ng gobyerno. Unless something very concrete that si BBM will do. But so far, what we are looking now, what we experiencing now po, is lahat na lang promesa ng promesa galing sa gobyerno natin po, kay BBM, and kulang ang action nila po. And we are not happy with that. We are not happy with that. We want that ang mga mastermind dito po sa kalokohan, sa corruption po, will be put to jail. But hanggang ngayon po, wala pa. Mayroon warrant of arrest, but nobody nasa kulungan na. Hanggang ngayon. Okay? So, another video clip that I want to share with you, ito na po, ay galing din ito kay Inday Sara Duterte. Let's watch and listen ang statement ni Inday
Sara Duterte. Pagtupad ng ating sinumpaang tungkol. Ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umano'y ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pampabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailan lamang ay nagsusumputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, illegal na droga at terorismo. Taliwala ni inyong tanan, naging salamat sa inyong padayon na suporta o pagmahal. Magpadayon po sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Salamat, Vice President VP Sara. Yes, we are going to pray for you, pray for your health, and pray for your safety. And of course, include our prayers dyan po sa kabutihan para sa bayan natin ang Pilipinas. Another video clip that I want to share with you po is itong interview or reaction made by a very respectable TV commentator po, announcer, media personality po, and I'm referring to no other than si Karen Davila po. And she mentioned, or ang topic na po is about itong when she was interviewing a congressman, and she was talking about, or the topic that they are talking is about the flood control projects po, ang corruption sa Pilipinas. Let's watch and listen si Karen Davila. I'm sorry I have to from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico. This is not the time of the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo ng kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. This is the levels of Nepal. That kind of anger, which I hope not, but at the end of the day, when you hear about homes abroad, I mean, Congressman, it's very difficult to
Yun po. Galit na yata si Karen Davila. And totoo po, every single word she mentioned po, I totally, or we totally dito po sa Sabah, mga Filipinos po, who are residing illegally, working dito po, majority of us totally agree with the statement made by Karen Davila. Ha? Totoo yun po. Tama na po. Si Representative Martin Romualdez cannot say that he's not involved. Imposible yan po that si Martin Romualdez is not involved sa corruption po. And he has to explain. And if ang explanation na is not satisfactory and it will lead to a conclusion that he is directly involved dito po sa corruption, both sa national budget natin at saka dyan po sa flood control projects, then dapat lang po si Martin Romualdez should be put behind bars. Sa ngayon po, walang mention ang pangalan ni Martin Romualdez po. The other day, may konting pangalan, nagpunta siya sa ICI, and then nawala na po. So to cover up, siguro, lumabas na ito po mga issues, mga impeachment, mga plunder complaint against Inday Sara Duterte. Diversionary technique ito po. Ha? And to confuse ang mga Filipinos po. But again, ang mga Filipinos, I totally agree and believe that Filipinos, we are very angry now po and do not expect ang mga Filipinos will just keep our mouth shut. Nakikita na natin po rallies left and right na dyan po sa Pilipinas. The only beauty there is that we are conducting a very peaceful rally po, hindi kagaya sa mga ibang nasyon. That I can be proud of, me being a Filipino. Tayo po, mga Filipino po. Na? We have done that before in 1986 and we are still doing it. But sana lang po, ang gobyerno natin will open their eyes po and be honest to themselves, to the Filipinos, sa bayan natin po. Kung may kasalanan, you have to admit that you are at fault and changes must be made para sa kabutihan ng mga Filipinos, para sa kabutihan ng bayan natin. If you don't do that, Mr. President, I don't know ang direction natin under your leadership. Are we going down to the drain or ano? Okay. Let's talk about itong kahapon sa Friday, that was Friday, kahapon po, may itong civil society groups po, they filed a complaint of plunder, bribery, malversation of funds po against VP Sara Duterte. Mayroon niyang, nakita natin po mga posisyon, mga itong mga grupo against the Dutertes, against VP Sara, no? Because they look at the VP Sara as most likely to be the next president come 2028. Medyo natakot na sila po. And the only thing that they can do is they have to really start and make it strong ang demolition job against VP Sara Duterte and of course ang mga Dutertes. They are doing it. And one of them, sa complainant po, respondent, or complainant po is itong pari. Itong pari si Father Flavie Villanueva. Dahil dyan po, anong ginawa ni Father Flavie Villanueva, nagalit, mas lalo na nagalit ang mga tao, mga Filipinos po. Dahil what they did yesterday. Let's, I will share with you itong video clips po, mga reaction ng mga tao. And kayo na bahala po to react or bigyan ng mga opinion ninyo po. Nandito ang video clip ni Attorney Vic Rodriguez tungkol sa issue po. Itong pare si Father Flavie Villanueva.
SVP. Anong nangyari sa iyo, Padre? Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit? Sa gawa-gawa, kaso at issue laban kay BP Inday, nagkagalit-galitan ka? Tama yung sinabi ng iyong patron. Mahiya ka naman, ikaw ang dapat tamaan nun. Wala ka na sa ayos. And I have the right to speak dahil ako po ay bahagi ng komunidad ng Katoliko. At nagsuot pari ka pa, so may karapatan akong pumuna din sa'yo. Dahil ipokrito yung iyong pag-aakto kanina, na galit ka sa korupsyon, sinabi na ng COA na wala nga. Yung notice of disallowance is not equivalent to malversation. Yung notice of disallowance, ibig sabihin lamang kulang ka pa sa documentation. Ano ho ang ginawa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Di kinumpleto. Normal po iyan sa lahat ng tanggapan hanggang barangay level. Yung pare na nakasuot pare pa kanina. John po, narinig natin ang boses, ang statement ni Atty. Vic Rodriguez. Father Flavi, totoo ba? You are galit na galit ka sa korupsyon? Kung galit ka sa korupsyon po, bakit, Father? Bakit? Hindi kayo mag-focus sa flood control projects po, sa national budget natin po, which involve trillions of pesos nagnakaw sa atin. Why is it? We notice, lahat na lang sa bunganga mo po, you always come out to put down si Inday Sara Duterte, si former President Rodrigo Roa Duterte, at lahat na ng mga bagay, you are blaming sa mga Dutertes. Is it true that you are fighting for transparency, accountability, justice, or you are focusing to tarnish the name of the Dutertes? Tatay Digong, si Inday Sara Duterte, at saka mga followers ni mga Dutertes. Obvious na yan, pare, no? Padre, obvious na. Lahat na lang po. Ang mga galaw mo po, very obvious, is to kill ang mga Duterte. To remove the Duterte name sa political arena sa Pilipinas. Ano ba ito? Ano ba ito po? Hindi ba sabi sa Biblika natin, Roman Catholic, sa Bible natin po, do not tell lies. Padre ka. And why are you doing this? Sana makonsensya ka rin. Another video clip that I'm going to share with you is another critics dyan po sa BBM. Sa BBM na gobyerno po. And I'm referring to, kilalang-kilala ninyo itong tao po, si former governor ng Ilocos Norte, si Chavit Singson. Let's watch and listen. Grand conspiracy. Marami pong hindi nakakaalam. Pero tatlo lang sila ang nakakaalam. Only a few. Ang players dyan, Saldico, Martin Romualdez, Marcos. Nobody could do it without the blessing of the President. Halatang-halata na from the very beginning, inumpisa na nila na gumawa ng pera. 3 taon lang, yun ang record. Lilampasan nila ang tatay nila sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. At yung mga hindi nakakaalam, tinuturo na, nilalaglag na lahat para siya maging hero. Ang galing. Pwedeng gawan ng series. Pelikulang series itong ginawa nila. The Grand Conspiracy. Magandang movie po ito sa mga producers. Start doing it now. Pag nawala ang mga korap sa ating bansa. Yan po ang statement, ang statement ni former governor ng Ilocos Norte. Ilocos Norte ba yun doon? Oh, sure. Si Chavit Singson. Now, this time around, another video clip I'm going to share with you po, ang statement made by itong pari na may history, and he himself confessed that he was a drug addict.
he was using drugs when he was in his early age. And hindi daw sira ang pagkaisip niya po. Despite using the illegal drugs po for how many donkey years. And now he's trying to show to the public that ito po ang dapat we have to follow po. He's trying to show himself na diretso siya pagka-leader or spiritual leader po. Kayo na bahala to think anong klaseng padre ito, pari ito po. I will leave it to you. Anyway, nandito po ang brief statement made by Father Flabby. Father Flabby kahapon po when they filed the complaint dyan po sa Ombudsman Office yesterday ito po. Let's watch and listen to this. At hindi kami matitilan. Para sa ating publiko, ito ay ating ginagawa upang ipakita na ang accountability ay nangyayari. At hindi kami matitilan sa pagharap o pagsusuri sapagkat ang confidential funds ay public funds. Ito ay dapat suriin kung ito ay ginamit sa tamang pamamaraan. Para sa ating publiko, ito ay ating ginagawa upang ipakita na ang accountability ay nangyayari at hindi kami matitilan sa pagharap o pagsusuri sapagkat ang confidential funds ay public funds. Ito ay dapat suriin kung ito ay ginamit sa tamang pamamaraan. Wey! Ganon ba ang pare magsalita? Ganon ba? Obviously, nakita natin po for how many mga press statement niya po. It is very obvious that ito si Father Flabby Villanueva. Oy, ang ganda ang pangalan niya na Flabby Villanueva po. Obvious po na he wants only to destroy ang mga Dutertes, especially si Vice President Sara Duterte. Siguro takot sila po pagdating in the event si Sara Duterte will be the next president or will take over in the event ang presidente natin ngayon po. Something will happen to him and he won't be able to complete his term. Takot sila po na ito si Father Flabby, takot yun po. Magiging presidente si Inday Sara Duterte either before 2028 or after 2028. Dahil alam na niya po na you cannot fool around or play games kay Inday Sara Duterte. Okay? Now, the other video clip that I'm going to share with you po, ang reaction ng mga tao kontra kay Father Flabby Villanueva. Let's watch and listen to this po. Let's watch and listen to this. Taminadong nagdodroga before. Ano masasabi mo kay Father Villanueva, yung isang pare na anti-Duterte at taminadong nagdodroga before? My God, Father! Maliwanag pa sa sikat ng araw ang nangyayari sa buong mundo. Maraming namatay ng mga Pilipino sa baha, sa flood control. Father ka ba o NPA ka? Hayop na Father ka. Isa siyang palag. Nakakalungkot tsaka para sa akin nakakahiya dahil nire-representa niya ang Panginoon at ang simbahan. Tapos ganun yung inaasam niya na mali para sa isang tao na wala namang ginawa kundi tulungan tayo mga Pilipino at pagandahin ang Pilipinas. So nakakahiya. Father, hindi kita kilala, pero nakakatawa ka kasi to be honest, you are supposed to be a religious person. And now you are very happily telling na dapat pakulong na ng eternity doon si Duterte sa dahig. Nakakatawa ka. Alam mo ba, kuha mo yung smile ni Satanas? Masasabi ko sa kanya, nataunan siyang paring sana na nangangalagat sa Diyos. Pero yung pinaglalaban niya, hindi makatao. Lord, kay man of God, dili ka dapat masulti mga pangit na ingana nga ino-wish ni mo. Kita ko sa placard niya, actually, wala pa itong sintan sign pa to yung placard niya. My God! Kilatan tana ka. Yon po, narinig natin ang sentimento ng
mga tao po. No? Only few lang ito po. I cannot give you marami dahil wala tayong mahabang panahon po dito sa programa natin. But at least now you know na galit ang mga tao. No? Galit ang mga tao itong padre na ito po for what he is doing. And again, I say it's very obvious na ang grupo niya po, siya at saka ang grupo niya po is only out there to destroy the reputation, tarnish the image of Inday Sara Duterte because of the 2028 presidential election po. They will try to make sure, na Inday Sara Duterte will not be given the chance even to be a presidential candidate po. So as early as now, they will stop her in her political life. Yun po, that is the truth. That's how we look at it. Sana lang po mali kami. So siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin. Once again, maskin paano po, huwag kayong magalit. What I'm doing now is just to share with you what I know. And ang intention ko po is to make sure na mga kababayan ko dito po sa Malaysia, particularly the Sabah po, so you will have a picture of what is really happening dyan po sa Pilipinas. Marami pa tayong mga issue that I'm going to bring dito po sa programa natin later on po. And today, I will continue to monitor itong bicameral conference ng gobyerno natin tungkol sa 2026 national budget po. Kung ano man ang any good news or bad news po that I can get from this monitoring of this bicameral conference, it will take few days po. I'll make sure na daily you will be given ang updates tungkol sa conference na ito po. So in the meantime, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day. And ingat tayong lahat. And sana enjoy tayo ang weekend natin. Today is a Saturday and bukas, Sunday po. And Sunday is mayroon tayong mga religious obligations. Do not forget that thing. So, once again, Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. And Godspeed. Ingat kayo. I will always love you. Bye.